Sojung? Sorry po, sorry na. Sorry na. Dahan-dahan sa pagpasok. Ingat sa paglalakad. Baka biglang magkasugat ka sa leeg. Sojung, ayos ka lang ba? Sorry. Sino ka ba, ha? Sino ka at anong ginagawa mo rito sa operating room namin? Sinong leader nyo dito? Sinong nagbibigay ng utos sa operating room na to? Ako yon. Ako ang kailangan mong kausapin. Anong problema natin? Kung hindi mo ititigil ang operasyon ngayon, papatayin ko babaeng to! Hoy, 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 ikaw dyan! Huwag mong gawin yan. Ibaba mo yung telepono. Pag gumawa ka ng hindi maganda, masasaktan din siya. Alam mo, isa itong operating room. Hindi pwedeng basta ka nalang papasok dito, tapos mananakot ka gamit yung karet. Talagang maling-mali yun. Tumahimik ka. Kung ayaw nyo masaktan ng babaeng to, alisin nyo ang kamay nyo sa taong yan. Sandali. Itigil nyo yan at lumayo kayo sa pasyente kayo! Kung hindi, papatayin ko babae ko! Control room ito. May armadong lalaki ang pumasok sa operating room sa Doldam Hospital. Pakicheck nyo, ngayon din. Okay, sige. Nako, pasensya na. Pinapunta pa namin kayo. Naganap na din ako at ang mga tauhan namin sa buong lugar. Pero wala naman kami nakita. Sigurado ba kayong chinek niyo mabuti? Baka nagtatago lang. 2 beses namin pinuntahan yung 2 palapag. Maayos naman ang lahat. Oo, ako to. May report na may armadong lalaki sa Doldom Hospital. Naku, mukhang may nag-report din ng sitwasyon. May hawak siyang isang hostage sa operating room. Pakicheck nga. Chinek niyo ba sa operating room? Di nyo ba narinig? Itigil yung operasyon na yan ngayon din! O ikaw, isara mo ang mga machine na yan. At yung iba sa inyo, pwede na tumabi. Bilis! Kung ayaw nyo makita mamatay ang babaeng to, patayin nyo ang makinang yan. At pagbilang ko ng 3, tumabi kayo. At kung hindi, papatayin ko talaga siya! Isa! Master Kim, 2! sundin niyo ang sinasabi niya. Lumayo kayo sa table na yan! Walang aalis sa pwesto nyo. Master Kim. Huwag kayong kikilos hanggat hindi kayo inuutusan. Diyan lang kayo sa pwesto nyo. Paano kung mapatay niya si Sojung? Paano kung tutahanin niya? Sojung. Sagutin mo ako, Sojung. Oo. Oo, Master Kim. Itong operasyon, hindi ko ito ititigil. Master Kim, Naintindihan ko. Hoy, Doktor! Akala mo ba? Nagbibiro ako rito? Ha? Mr. Nam, anong vital signs? Ganun pa rin. Stable to. Kaya lang, Master Kim. Scalpel. Master Kim. Akin ang scalpel. Ang lalaki na yan. Alam niyo kung ano yan? Alam mo ba ang lalaking yan? Isa siyang rapist! Naiintindihan mo ba? Ako, nagdi-deliver ako hanggang hating gabi. Para lang madagdagan ang kinikita ko. Bigla siya pumunta. At nasa bahay, ang asawa at anak ko.
asawa ko, buntis siya noong panahon na yon. At ang anak ko, ang anak ko, 11 taong gulang lang. Dahil napakawalang iya niya! Pero, alam niyo kung ano naging sentensya niya? 3 taon dahil first offense lang yon. Tapos, napalaya pa nga siya agad dahil sa parol. Dahil isa siyang modelong preso. Ganun na lang ba? Ha? Matapos yun, napuna na ang asawa ko. At ang anak ko, buong buhay ng anak ko, nakakatheter siya. Tapos sa taong yan, ang walang iyang yan, nabigyan pa siya ng parol! Nasaan ang hustisya? O ngayon, ang gusto mo ikaw ang magparusa sa kanya? Ang batas sa bansang to! Wala talagang kwenta! Kaya naman, dapat ko itong gawin. Isa akong asawa at isang ama. Kahit na isa akong mahirap, isang mahina, at isang walang silbing ama. Ako pa rin ang tagapagbantay nila. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para pagbayaran ng taong yan sa ginawa niya sa anak ko! Ganun ba? Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin. Gawin mong gusto mong gawin. Master Kim. Kaya lang, kailangan ko munang tapusin ang operasyon. Anong sabi mo, Doktor? Matapos mo marinig yun, paano mo nasasabi yan? Nalulungkot din ako para sa'yo. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang pasyenteng to. Hindi ako pwedeng gumawa ng ganong desisyon. Wala akong otoridad, hindi ako judge. Gawin mo ang gusto mong gawin para pagbayarin siya. Pero gagawin mo lang yun pagkatapos ng operasyon. Hahayaan mo mamatay ang babaeng to para mailigtas sa walang yang yan? Yun ba gusto mo? Yun ang gusto mo, Doc? Gagawin ko ang trabaho ko at gawin mo yung sayo. Yun ang gusto kong sabihin. Scalpel. Itigil mo yan, Doc! Huwag na huwag kayong gagalaw! Akin na yung scalpel. Huwag, Miss O. Huwag mong gawin yun. Tumigil na kayo, pakiusap, tama na! Ang scalpel! Ah! Alam ko na! Sige! Buti pa! Papatay ko na lang kayo lahat! Sana nga tama ka. Sa sandaling to, Master Kim. Mawalang iya kaya! Oh my God! Oh my God! Ano yun? Hinostage? Opo, Doc. Narinig ko po yun. Sa operating room? Sa ngayon, ilipat niyo muna yung mga nakakalakad sa lugar na mas ligtas. Tiyakin niyo na walang makakalapit doon sa operating room, ha? Teka, may nasaktan ba? Walang nasaktan sa inyo? Hoy! Itigil mo yan! Itigil mo yung operasyon Gintin! Itigil mo yan! Hoy, tumigil ka na! Ang sabi ko, itigil mo yan! Tama na! Nakikiusap ako sa'yo!
Pakiusap daw! Pakiusap! Dok, itigil mo na yan! Tama na! Wala Go, akong Carl. ng doktor! Bakit ba ayaw niyong makinig? Suction. Sige. Pagbibigyan kita. 30 minuto lang. Hindi naman ito isang simpleng operasyon. Kahit 1 oras, hindi sapat. Kailangan ko ng 2 oras. Tumigil ka. Hanggang 30 minuto lang. Kapag sumobra ka ron, patatalibigin ko na to. Hindi ako nagbibiro. Naiintindihan mo? Cops. Goals. Miss Jung, Ano po yan, Doc? pwedeng magpatugtog ka? Oo, magandang idea yon. Opo. Ibo ka mo ng konti. Oh, ang mga pasyente. Nailipat na sila. Nagbabantay si Mr. Gu sa hybrid room. Sa operating room, kumusta? Ay, ganun pa rin. Sana walang masamang mangyari. Sana naman. Ligtas si Miss O. Anong problema? Wala naman. Ang damaged lamin na munang uunahin ko. At gagawin ko ang epidural hematoma evacuation. Tapos mag-focus kung paano patitigilin ang bleeding. Punch. Tumatawag si Manager Chang. Ano pong gagawin ko? Sasagutin ko po ba? Baka emergency. Kailangan mong sagutin yan. Basta ayusin mo. Kung ayaw mo magsisi. Hello? Manager Chang? Suture. Ano po? Bakit? Ano yun? Para sa iyo ang tawag na to. Ano? Kang Sumo, naririnig mo ba ako? Si Sergeant Lito ng Johnson Police Station. Napapaligiran na ng mga pulis ang operating room. Ibaba mo na ang armas mo at lumabas ka na. Sino yun? Sino sa inyong tumawag sa polis? Walang tumatawag sa polis. Maski ikaw, alam mo yun, di ba? Cut. Cut. Tama na! Wala ikilos sa inyo! Doktor, itigil mo na ang operasyon na yan!
Cut. Cut. Hindi mo narinig ang sinabi ko! Binigyan mo ako ng 30 minutes. May natitira pang 6 minutes. Cut. Cut. Itigil mo na yan, hindi! Kang Sumo, hinihintay ka ng pamilya mo sa labas. Nag-aala na sila sa'yo. Gusto mo silang kausapin? Hindi totoo yan. Akala niyo ba, magagawa niyo akong lokohin? Papa? Papa, nandyan ka ba? Pa, lumabas ka na. Nandito kami ngayon ni Mama. Natatakot po ako. Arvin! Cut. Cut. Papa? Master Kim. Tapos na ngayon ang operasyon ko. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Patayin mo o pakawalan mo siya. Kung sakaling mabuhay siya, magiging baldado na rin siya habang buhay. Dahil napinsala na ang spinal nerves niya. Hindi na siya makakalakad. Hindi na rin siya makakapunta sa banyo mag-isa. Baka mas gustuhin niyang namatay na lang siya. Sa kabila nun, kung gusto mo pa rin maging kriminal ng dahil sa kanya, sige, gawin mo. Ang kaso lang, maraming bagay ang muling mawawala sa'yo. Hindi mo makikita ang anak mo na maging estudyante sa high school o kolehiyo. Hindi siya makakalapit para sabihin na gusto niyang magpakasal sa isang lokong nakilala niya. Magtigil ka. Tingin mo. Sa tingin mo, posible yung mangyari. Dapat protektahan mo ang anak mo para maging posible ang lahat. Sa palagay ko, yun ang papel mo bilang ama niya. Tumahimik ka! Papatayin ko kayo lahat! Okay. Ito na lang ang magagawa namin. Nasa iyo na kung anong gagawin mo ngayon. Kayong lahat, lumabas na kayo. Anong ginagawa niyo? Labas! Sojong, ikaw din, lumabas ka na. Pwede na siyang lumabas. Lumabas na kayo. Bago magbago ang isip ko. Lumabas na tayo. Kahit na ano pang piliin mo, buhay mo yan. Pero sana hindi mawala sa iyong pamilya mo sa magiging pasya mo. Master Kim! Ayos ka lang ba? Master Kim!
Bakit? Bakit mo yung ginawa? Bakit? Bakit? Bakit mo yung ginawa? Bakit? Ano mo ginawa sa anak ko si Aaron? Paano mo yan nagawa? Bakit? Bakit? Ano nangyari? Maayos na ba ngayon ang lahat? Ewan ko. Aaron! Asawa ko! Patawad. Aaron, anak, patawad. Patawarin mo ako. Aaron, natakot ka ba? Patawarin mo ako. Ayos lang ako, anak. Ayos lang ako, honey. Honey, dapat ipagluto mo si Aaron na paborito niyang beef soup. At marami siyang kainin. Aaron, kumain ka na mabuti. Bagay mamalik ka sa mama mo. Babalik din ako kagad. Okay lang si Papa. Pasensya ka na kung natakot ka. Patawad. Honey, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Teka, sandali lang! Patingin ako ng kamay mo. Pagpunta mo uli rito, ako nang bahala sa vitamin IV mo. Patawad. At salamat. Doktor. Bumalik ka rito. Bata pa siya. Ang dami niya ng pinagdaanan. Kahit ganon, meron pa rin siyang ama. May isa siyang amang kahanga-hanga. Kaya okay lang siya. Ikaw, kumusta ka? Okay ka lang? Hindi. Halos mamatay ako sa takot. Pero mabuti na lang. Dahil kay Master Kim Sabu, walang nasaktan. Di ba? Pero muntikan kang mamatay. Dahil sa buwisit na paniniwala niya. Nakakagulat siya, di ba? Paano niya nagawang maging kalmado sa ganong sitwasyon? Kung ako yun, sigurado magpapanik ako. Dalawa lang naman yun. Natural-born doctor siya.
o ipinanganak siya na may sayod. Hindi nyo ba naisip na kakulangan nyo ng common sense? Sa ganong sitwasyon, dapat yung operasyon tinigil mo tapos inayos mo ang sitwasyon. Isa pa, hinayaan mong iwanan nila sa kwarto nang mag-isa yung pasyente. Paano mo nagawa yun? Hinayaan mo ang tao na yun na patayin yung pasyente gamit yung karet. Alam ni Master Kim na hindi kayang patayin ng salarin ng pasyenteng yun. Di ba, Master Kim? Paano na lang kung makalabas yung balitang yun? Malamang iba na ang bersyon nun. Magiging dahilan yun para maipasara ang ospital na ito. Gusto kong sabihin, yung paraan kung paano inayos ni Dr. Bu Yongju ang sitwasyon, masyado kasi itong pangase at napakadelikado. Para sa isang tao na may common sense, ang hirap nun intindihin at tanggapin. Ang ingay mo. 2 bagay lang ang gusto kong sabihin. Una, hindi siya kriminal, isa siyang ama. Pangalawa, huwag ka na uling magsasalita na para tong criminal case. Isasara ang ospital. Binabalaan kita, subukan mo uli na sabihin yun, tuturuan kita ng leksyon. Pupunta ako sa office mo na may dalang karet, naintindihan mo? Babalik na ako sa trabaho. Ang lakas ng loob mong... Teka sandali. May sasabihin ako sa'yo. Huwag mo siyang tatawagin Bu Yongju. Ayaw na ayaw niya sa pangalang yun. Baka bigla ka niyang masapak. Kaya mag-iingat ka sana, Dr. Song. Bye. Sandali. Anong... Ang mga doktor ba rito puro gangster? Alam mo, nag-alala ako ng gusto. Feeling ko, parang nasusunog ang puso ko. Natakot ka ba na baka mapatay ako sa operating room? Hindi ka na naman nag-iisip. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Wala kang clue sa nararamdaman ko. Kaya siguro na-divorce ako pagkatapos kong ikasal. Yung Shim, Tawagin natin ang naaayon ng isa't isa, Mr. Jiang. ako na ngayon ang manager. Ako si Manager Jiang. Sabi ko na-promote ako. Pagod na ako. Gusto ko magpahinga. Naiintindihan kita. Paano pala yung trabaho mo? Hayaan mo mga staff ng Gode Hospital ang gumawa noon. Uuwi na ako na maaga. Napakawalang puso niya. Master Kim, Bakit nandito ka? nag-aalala kasi ako sa inyo. Sigurado akong nagulat kayo sa nangyaring yon. Pasensya na. Kasalanan ko dahil hinayaan ko na dalhin niya ako ron. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Alam ko yon. Mukhang wala na akong kailangan pang sabihin. Sa palagay ko, miserable rin ako. Teka, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Sa lahat ng nasa operating room, ikaw ang pinakananganib kanina. Kaya hindi mo na kailangan pang alalahanin yung iba. Ha? Kung ganon, sinasabi niyo ba na nag-aalala kayo sa akin? Ay, nako. Hindi ka nga nag-iisip. Hindi nakakapagtakang orderly ka na lang sa halip na nagtatrabaho ka bilang doktor sa ER. Pero kayo ang nagsabi sa akin na gawin ko yun. Ikaw, gagawin mo ba pag sinabi ko magpakamatay ka? Gagawin ko kahit na kunwari lang. Huwag kang tumawa. Emotional na ako. Oho. Kapag bumalik ang PTSD mo dahil sa nangyari kanina, siguradong matatanggal ka dito. Kapag nag-overdose ka ng gamot at mag-alala uli ako sa'yo, kick out ka rin. Ayusin mo sarili mo. Yun ang gusto ko sabihin. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Ay. Uy, Sojong. Okay yung ginawa mo. Maayos mo naman yung nagawa.
Master Kim, yung sinabi niyo... Yung sinabi niya sa akin, papuri ba yun? Parang papuri nga. PTSD? Subukan mong kalimutan yung nangyari kanina. Kalimutan mo na. Alalahanin natin yung malungkot niyang kwento. Nakakaawa siya. Hindi ko pa rin maintindihan. Ang alin? Si Master Kim. Ano si Master Kim? Hindi niya ginawa ang Dura repair. Anong tingin mo ron? Malamang, naisip niya na wala na siyang oras. Naisip niyang hindi niya matatapos ang operasyon ng 30 minuto. Pero kahit na, hindi niya dapat nilaktawan ng isang mahalagang procedure. Anong gusto mong sabihin? Naisip ko, kung nag-alinlangan siya ng sandaling yon. Nasisiguro kung nagdadalawang isip siya nun. Bakit kaya? Kalokohan yun. Hindi niya yun sinadya. Nilagpasan niya ang isang mahalagang procedure dahil sa personal emotion. Ang kaso lang, isang ang walang pusong rapist ang pasyente na yon. Nung narinig ko yung kwento, gusto kong kalimutan na yung sinumpaan ko at itigil ang ginagawang operasyon ng sandaling yon. Hindi naman kaya, ganun din ang naramdaman ni Master Kim? Sa palagay ko, hindi ganun ang naramdaman niya. Kilala ko siya dahil matagal ko na siyang nakasama. Hindi siya magpapadala sa personal na emosyon. Kung siya yung tipong na-impluwensya ng kwento, ititigil niya na yung operasyon nung nakita niyang may nakatuto kay doktor yun. Kung ganun, bakit niya ginawa yun? Siguro wala na talaga siyang choice. Sa ilang mga kaso, hindi natin dapat isinasara ang sugat. Isa pa ang damaged nerves. Bihira talagang makarecover kapag ganun. Talaga kayang wala na siyang choice? Hindi kaya sinadya niya yun? Ma'am. May libreng oras kayo bukas. Gusto ko lang sana kayo makausap uli. Sana bumalik kayo ng anak mo bukas. Arin ang pangalan mo, di ba? Arin? Alam mo ba, magaling akong gumamot ng mga taong may sakit. Huwag kang mag-alala, Arin. Nangangako ako. Nagagawin ko ang lahat na magagawa ko para tuluyan ka ng gumaling. Ha? Halika. Huwag mo alalahanin ang babayaran. Ako ang bahala. Gagamutin kita ng libre. Okay? Ngayon, patas na. Hindi naman marami. Sariwa ang mga repolyo. Kaya gumawa na rin ako ng kimchi at pinadalhan din kita ng mando. 300 lang. Sige, salamat po. Pero masyado kasing matrabaho yun. Hindi naman mahirap. Yun talaga ang ginagawa ko. At matagal na panahon na akong gumagawa ng mando. Kaya ko yun gawin kahit nakapikit. Oo, naiintindihan ko. Dapat nasa oras ang pagkain mo. Ha? Sige po, gagawin ko yun.
Presidentyo, narito na kami. Tuloy kaya, Dr. Do. Sandali. Si Dr. ka nga pala, nasan siya? Sabi matutulog daw sa staff room. Napakatigas ng ulo niya. Siguradong pagod ka. Akyat na para maayos mo ng gamit mo. Okupado ng kwartong to. Pwede kang pumili ng gusto mong kwarto sa mga kwartong yan. Oh, Aray! Ang sakit nun! Alam mong masakit to. Pwede po ba dahan-dahan naman? Masakit eh. Pambira ka, dinadahan-dahan ko na nga eh. Ow! Ow! Ang lalim ng sugat nito ah. Dapat tahiin ito. Talaga? Ilan pong stitches nito? Ewan ko, hindi ko alam kung ilan. Pakihanda na yung local anesthesia. Yes, Master. Dapat walang peklat, ha? Nasa emergency room ka ngayon, di ba? Hindi ako plastic surgeon. Ano ka ba? Sige na naman, Dok. Maliit na bagay lang naman yun. Okay. Pamanhin din na natin, ha? Huwag kang gagalaw. Relax lang. Sorry. Oo, sakit! Bakit ba sobrang sakit, Dok? Sandali. Talaga bang doktor kayo? Bakit? Mukha ba akong fake doctor? Hindi naman po. Alam mo, dapat magpasalamat ka na akong gumagamot sa'yo, bata. Oo. Nag-iisang surgeon na may triple board. At kilala rin siya bilang legendary surgeon. Sa madaling salita, masasabing isa talaga siyang psychopath. May ibang taong tumatawag sa kanyang psychopath. Bukod doon, Tumigil na kayo! Pakiusap! Tama na! Walang aalis sa pwesto nyo. pakiusap po mong gawin yun! Itong operasyon, hindi ko ito ititigil. Bilang isang doktor, ipinaparamdam niya sa akin na napakaliit ko. Anong ginagawa mo rito? Kayo, anong ginagawa niyo rito? Hindi mo ba nakikita? Ngayon ako naka-duty. Bigyan mo siya ng tetanus shot. Tapos pauwiin mo Yes, na. Master. Ay, nako. Ano ka ba? May gusto ka sabihin sa akin? Muntik na kitang masuntok. Doon sa loob ng operating room kanina. Tinutukan ng baliw na lalaking yun si Sodyong sa leeg niya. Pero bakit ganun? Wala man lang kayong ginawa. Paano mo naman naisip na wala akong ginawa? Napakakampante, nakatayo ka lang. Alam mo, kung tinigil ko yung operasyon, malamang na mas malala pa ang mga nangyari. Baka may namatay pa, o kaya may malubhang nasugatan. Halos hindi ko na makontrol ang sarili ko kanina. Sinubukan ko na lang na tapusin ang lahat ng walang sino mang masasaktan. Nagyayabang na naman kayo eh. Alam mo, ang technical term para doon ay bluffing. Para mas magandang pakinggan, romantic ideals. Romantic ideals? May nalalaman ba kayo tungkol sa bagay na yon? Wala ako kung wala ang romantic view ko sa buhay. Hindi mo yun alam? Ewan ko. Hindi ako sigurado. Kung sa bagay, naiintindihan ko. Masyado ka matalino. Gusto mo detalyado lahat at masyado kang makasarili. Para makita mo ang ganung bagay. Minamaliit mo na naman ba ako? Pinupuri nga kita eh. Bakit ganun na lang ba ang galit mo sa akin? Hoy, hindi ako nagagalit sa'yo ah. Hindi ko lang gustong makita ang inferiority complex mo at yung paninisi mo sa sarili. Sa totoo lang, talagang hirap na hirap kang itago yan. Dahil sa ugali mo kaya hindi mo kayang tumanggap ng pagkatalo. Nakakainis ang ganyang ugali. Nagsisikap lang ako para palaging maayos ang trabaho ko. Masyado ka bang apektado nun, ha? Alam mo, gusto mo lang mapabuti ang trabaho mo. Hindi mo naiisip ang halaga nito. Kung ganun, ano pang saysay ng pagiging doktor? Oh, kapag may pasyente, gisingin mo na lang ako. Sige po. Doc! Good. Oh, see you again. Bye! Aray ko. Sakit pa rin, ha? Ay, nakakapagod.
Si Master Kim, halos hindi na siya umaalis ng emergency room. Mas marami pa siyang oras sa emergency room kesa sa sarili niyang bahay. Hello, Doldam Hospital Emergency. Oo. Okay, sige. Ano raw? May pasyente daw dahil sa car accident. Darating na sa loob ng 5 minuto. Okay na. Hayaan mo lang matulog. Ano? Ako nang bahala ron. Hello? May gusto lang akong sabihin. Nakakahiya na to ah. Teka, Doing Boom! Hindi mo ba talaga ako naririnig? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Pero ako meron. Ayokong marinig kung ano man yun. Napakahirap naman kausapin ito. Hoy, yung sinabi mo, hindi yun totoo. Ikaw at ako, hindi tayo magkaano-ano, hindi tayo magkadugo. Si President Do at si Mama, magkaibigan sila nung college. Parang lumalabas kasi na medyo nagkagusto kay Mama si President Do. Kaya lang, may iba ng lalaking nagustuhan si Mama noon. At ang lalaking yon ay si Papa. Di ko man lang siya nakita. Ang alam ko, iniwan niya ang mama ko bago pa man ako ipanganak. Iniisip mong paniniwalaan ko yun? Yun ang totoo, kaya maniwala ka. Magmula noon, tinutulungan na siya ni President Do bilang kaibigan. Kaya nung namatay ang mama ko, siya nang sumagot sa pag-aaral at panggastos ko. Ginawa niya yon bilang guardian ko. Kung magsisinungaling ka, dapat gawin mong kapanipaniwala. Naisip ko minsan na baka si President Do ang tunay na papa ko. Hiniling ko na sana siya ang totoo kong ama. Kasi yun talaga ang gusto ko. Pero nabigo ako. Dahil hindi nangyari yon. Anong blood type mo? Type B. Ako rin, type B ako. Teka, 27% ng Korean type B ang blood type. May hawak ka pa bang katibayan? May DNA test ba kayo ni Papa o kahit na ano? Hindi ko yun kailangan gawin. Para makasiguro ka, pwede tayong dalawa. Sigurado ka? Eh ikaw, gusto mo ba talaga yun gawin, ha? Bakit? Natatakot ka ba? Wala na akong magagawa. Pinipilit mo ako eh. Okay, paano? Gawin na natin yun. Pero ikaw ang magbabayad, ha? Hindi ako gagastos sa kalokohan. Ay, ayaw mo talaga maniwala sa akin. Bakit ayaw niyang maniwala? Ikaw ba yun? Dahil sa'yo nagkagano ng papa ko? Ha? Pakiusap lang, bitiwan mo ko. Magkano bang gusto mo makuha gamit ang papa ko? Ano, CT scan? At hypothermia? Sandali. Excuse me, sir. Ipapaliwanag ko lang po. Isang presidente ng conglomerate ang nagpagamot gamit po yun. Malamang maperang presidente na yun, kaya kaya niya yung bayaran. Wala kaming ganung pera. Hindi nga kasama sa insurance yung treatment, ha? Gamit pa lang, 80,000 ang halaga. Paano yung CT scan? At yung ICU, mga manluloko kayo eh. Mister, pakiusap, huminahon lang kayo at bitiwan niyo na ako. Kayo talaga mga doktor, manluloko kayong lahat. Kung ano-anong kalokohan na sinasabi nyo para lang magkapera. Tumigil ka! Sinisiguro ko sa'yo na mali ang iniisip mo. Binabayaran ako rito para magtrabaho at yung paggawa ng CT scan, hindi nang madadagdagan ang sahod ko. Ginagawa lang namin yun dahil kailangan. Saka may permiso kami ng guardian niya bago namin ginawa yun. Saan kayo kumuha ng permiso? Ako ang guardian niya. Ako ang nagsabi sa kanila. Total, kailangan naman natin iligtas si Papa. Hoy, sa palagay mo ba mabubuhay siya? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nakikita na nahihirapan siya? Kuya! Tama na! Itigil nyo na yung paggamot sa kanya. Itigil nyo na ngayon din kung ayaw nyo mademanda! Excuse me, sir. Mabigat yung sinasabi nyo. Dr. Yun. Huwag kang makialam dito, masasaktan ka lang. Totoo naman na hindi maganda ang lagay ng papa nyo.
Kahit ganon, hindi mo pwedeng sabihin wala na siyang pag-asa. Napatunayan yun sa brain scan. Kahit na 1% na lang, hindi ba dapat gawin natin ang magagawa natin? Alam mo, para lang yun sa mga nakakaangat sa buhay. Wala kaming pambayad sa inyo. Araw at gabi kami nagtatrabaho para mabuhay. Kaya paano kung mamatay siya? Buong buhay kami magtatrabaho para lang mabayaran ang ospital? Tama na! Hindi na siya magigising, kaya ano bang silbi na manatili siya ron? Ang sama mo. Wala ka talagang utang na loob. Bakit mali ba ako? May pera ba kayong pambayad ngayon sa ospital? Ang papa mo. Buong buhay siyang nagtrabaho para mabuhay kayo magkapatid. Tapos ikaw, hindi mo to kayang gawin para sa ama mo? Sino ba siya para tratuhin ng ganito? Tama bang tratuhin siya ng ganito ng anak niya? Ma! Tama ka. Wala tayong pera. Ang buwisit na pera na yon na kahit kailan hindi tayo magkakaroon. Sana may pagkakataon pa na may dilat niya muli ang mga mata niya. Wala akong pakialam kahit na minsan lang. Ang gusto ko lang... Ang mabuhay siya! Kahit na mabuhay pa siya! Habang buhay na siya nakaratay! Kaya mo ba yun, ma? Pipilitin namin na kayanin. Ganun ba? Bahala kayo. Wow, ang galing nyo naman, ma. Wala na akong pakialam sa inyo. Bahala na kayong dalawa. At kayo na rin na magbayad sa ospital. Yun lang ang masasabi ko. Huwag ka mag-alala, Ma. Gagawin ko naman ang lahat. Kaya huwag na kayo mag-alala. Si Dr. Yun ba yun? Tama. Opo, Doc. Siya nga. Siya pala yun. Si Dr. Bu. Malamang nasa office ng President. Nagsisimula na ba? Ano ka? Ulitin mo, man. Doktor, kailangan kong malaman ngayon ang buong detalye sa nangyari kahapon sa operating room. Habang nag-oopera kayo, nagkaroon ba ng problema? Inilagay mo ba ang pasyente sa anumang panganib habang ginagawa ang operasyon? Gagawa na lang kami ng report sa nangyari kahapon. Isang bagay pa. Nabalitaan kong may isang doktor dito na may history ng PTSD. Nandito rin kami ngayon para imbestigahan kung alam ni Dr. Bu ang bagay na yun o hindi. Anong sinasabi mo? Bakit kailangan ni Dr. Yun ng psychological test? Hindi ko po alam kung bakit Nurse O eh. Basta may isang investigador at neuropsychiatrist ang dumating dito. Gusto nilang makausap sina Dr. Kim at Dr. Yu. Bakit kailangan nilang gawa ng test si Dr. Yun? Desisyon yun ng Gode. Kaya wag mo akong tanungin. Sino naman na nagsabi sa kanila ng tungkol doon? Ano bang sinasabi mo, Kang Dongju? Wag mong sabihin, kumakampi ka na kay Dr. Bu. Ay, nakaka-disappoint ka. Labas sa usapang ito kung kanino ako kumakampi. Ginagamit mo si Dr. Yun Sojong para patalsigin si Master Kim, tama ba? Pwede ba, Dongju? Huminaong ka nga! Hindi mo na dapat inaalala ang ibang tao. Ang sarili mo ang dapat mong alalahanin. Ang sarili mo lang! Meron ka raw history ng PTSD. Fully recovered na ako. 2 years nang nakalipas. Ganun ba? Na-aksidente kayong dalawa ni Dr. Moon 5 years ago. Anong relasyon mo sa kanya?
Paano ba nangyari yung aksidente na yun, ha? Ikaw may kasalanan. Dr. Yun, please. Sagutin mo ako. Namatay ako dahil sa'yo. Please, sagutin mo. Yung tungkol sa history ng PTSD ni Dr. Yun, nakalimutan mo ba talaga ang tungkol doon? Sabihin nyo nga, ano ba talaga ang gusto nyo malaman? Busy ako kaya wag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Sabihin nyo nang kailangan nyo sa akin. Anong dahilan at pinapunta kayo ni President Do? Nag-iimbestiga ka. Mag-cooperate ka na lang, pwede ba? Dr. Buyongju? Ako ang sadya nyo o ang ospital? Huwag mong sabihin, ako at ang ospital. Mr. Zhang, Manager Jiang. Dr. Kang. Ako si Manager Jiang. meron ba kayong number niya pwede makuha? Ha? Anong number? Kanino? Sabi rito, nasugatan raw ang kamay mo nitong nakaraan. Anong nangyari? Bakit ka nasugatan? Sabihin mo, paano nangyari yun? Sagutin mo ang tanong, please. Importante yun. Please, Dr. Yun. Pilitin mo hanggang sa umamin siya. Pwede ko ba yung gawin? Marami na po kasing taong nakakaalam na kayo ang tumatayong guardian ni Dr. Yun. Meron din akong narinig mula kay Dr. Moon. Hindi ako nagpapakain ng aso. Para lamang kagatin ako. Itulak mo siya hanggang sa makakaya mo. Kahit mawala ang pagiging doktor niya, wala akong pakialam. Kailangan mong sagutin to. Paano nasugatan ang kamay mo? Paano yun nangyari, ha? Inaamin kong nagkamali ako. Anong nagkamali? Anong sinasabi mo? Aksidenteng na-overdose ako. Nung uminom ako ng gamot para sa pampakalma. Mahalaga ang lahat ng bibitiwan mong salita. Kaya dapat pag-isipan mo. Uulitin ko, ang madisqualify ka ang worst na mangyayari. Piliin mo ang gagamitin mong salita. Naiintindihan ko. Kaso lang, hindi ko pa rin talaga magawang magsinungaling para makatakas sa isang sitwasyon. Yun ay dahil isa akong doktor. Ano bang ginagawa mo? Wala na akong kailangang sabihin. Bahala ka, gawin mo kung anong balak mo. Baka malagay ka sa alanganin kapag hindi ka nakisama sa investigasyon. Hindi ba yun naman ang gusto mong mangyari? Kahit na anong sabihin ko, kahit paano pa ako makipagtulungan o hindi ako makipagtulungan, ganun din naman, pareho lang ang magiging resulta sa huli. Kaya tigilan mo ng panggugulo sa trabaho ko. Gawin mo na ang gusto mo. Mag-uusap muna tayo! Makinig ka! Huwag mong guguluhin ang kahit na sino. Huwag kang duwag. Huwag mo nang idamay ang mga inosenteng tao. Ha? Sa sandaling to, inaalisan ka ng karapatang manggamot, Dr. Bu. Hanggang wala kang maayos na paliwanag tungkol sa nangyari sa operating room kahapon at masususpindi ka sa pagbaliwala sa kondisyon ni Dr. Yun. Sangayon ka ba ron?
Ikaw ang may gawa nito, di ba? Anong nangyari? Si Sojong. Kasalukuyang ginagawan siya ng test ngayon ng neuropsychiatrist mula sa Gode Hospital. Ano ba nangyayari, ha? Bakit nag-iimbestiga rito? At saka para saan ba yung psychological test? Teka, Master Kim. Ayos, nakabalik ka na kagad? Balita ko, iniimbestigahan ka. Sa tingin ko, hindi pa yung matatapos ngayon. Sinabi ko na sa'yo, Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Hindi ka pa ganun kagaling para operahan si Chairman Shin. Tignan mo tuloy yung nangyari. Ang tigas ng ulo mo, Mawawalan ka ng paboritong estudyante. Ay, nako. Nalulungkot ako para sa'yo. Napakawalang iya mo talaga. Master Kim. Meron ho kayong bisita. Bisita? Master Kim, nandito na ako. Sabi mo dapat na akong pumasok na ospital. Master, tulad ng inutos mo, sinabi ko na yung mensahe mo sa kanya. Ano pa bang itinatayo-tayo nyo dyan? Bilisan mo, ituro mo na sa akin ang kwarto ko.